Ang tanong, Fred believes in the following principles and philosophy of various dispute resolutions, except A, B, C, or D. Anong sagot nyo mga buddies? Sige nga, tignan natin kung anong sagot ng mga buddies natin dito sa tinatanong natin. Kasi yung mga yan, talagang dapat alam natin yan. O, sige, anong sagot nyo? Tignan nga natin ang sagot nyo. Ang tamang sagot ay yes. Enlist purely public sector participation in the settlement of dispute through litigation. Hindi yan. Kasi sa dispute resolution, mas ine-encourage nga na magkaroon tayo ng alternative dispute resolution. Ibig sabihin ng alternative, meron tayong option. Kumbaga may plan B, plan C, plan D. Kasi pangkaraniwan, nare-resolve yung mga hindi pagkakaunawaan kapag ka meron ng kaso sa korte. Dito sa dispute resolution, hanggat maaari, iniiwasan na makarating sa husgado yung kaso. So, hindi yan through litigation lamang. So, ano ang mga principles and philosophy ng dispute resolutions? Yung A, B, at D. Halimbawa, yung letter A, Kenneth, achieve speedy and impartial justice and declog court dockets. Kasi nga, pag nasa korte lahat ng mga hindi pagkakaunawaan, syempre sa dami, kahit magaling, kahit masipag, kahit matyaga, yung mga tao sa korte na tinalakay natin sa court testimony, tao lang din sila, di ba? So may limitasyon. Unang-una, yung oras nila, pangkaraniwan, ang pasok nila, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. No, you can only hear so much cases in a particular number of days. Kung maraming kaso, ang mangyayari? Di tatagal, di ba? Mas tatagal yung labanan, yung settlement ng kaso. So, para magkaroon ng mas mabilis, punta tayo sa ibang pamamaraan. Alternative dispute resolution. Pangalawa, efficient tool and alternative procedure for the resolution of appropriate cases. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. May mga pagkakataon na pwede namang daanin sa ibang lugar, doon i-resolve maliban sa korte. Provided impartial yung magiging hatulan, yung magiging labanan. Kasi in that way, madedeclag din yung ating court dockets. Kasi mababawasan sila ng kaso. Instead na pupunta directly sa korte, dito muna kayo. Mag-mediation muna kayo. Mag-conciliation muna kayo. Mag-arbitration muna kayo. Kung kinakailangan at kung nararapat. At yung letter D, promote party autonomy in the resolution of dispute. Diyan, makinig ka mabuti ha. Promote party autonomy in the resolution of disputes or the freedom of the party to make their own arrangements to resolve their disputes. Ibig sabihin, hayaan natin ang mga partido na maging malaya kung paano i-resolve yung kanilang hindi pagkakaunawaan. Kumbaga silang dalawa ang mag-uusap, pwede naman mag-give and take, di ba? Magbigayan na lang para matapos na yung kanilang alitan. So, dispute resolutions. Aim Smart, your review authority.